Sumalang na sa Committee on Justice ngayong araw ang ilang impeachment complaint na inihain at inindorso ng ilang kongresista sa komite. Giit ng mga miyembro, mahaba at marami pa ang gagawin ng komite bago ito maiakyat sa plenaryo. Ang buong detalye ng naging pagdinig ng komite mula sa batasang Impeachment complaints na inihain at inendorso ng ilang kongresista sa pangunguna ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Sa pagdinig ng komite, nauna nang ipinahayag ni Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang kahalagahan ng tungkulin ng Kamara sa pagproseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon ng bansa. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. The term initiate has been further defined in the case of Francisco versus House of Representatives, where the Supreme Court held that initiation of impeachment proceedings takes place by the act of filing and referral or endorsement of the impeachment complaint to the House Committee on Justice. Ang dalawang impeachment complaint ay inihain at inendorso sa komite mula sa ilang mga individual na inendorso naman ng mga kongresista. Ang unang impeachment complaint ay mula kay Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Habang ang ikalawa naman ay mula sa higit 30 individual na inendorso naman ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago, at Kabataan Party List Representative Renico sa Committee on Justice. Matapos na isuspend ng komite ang pagdinig, nilinaw ni Committee on Justice Vice Chairperson Brian Poe ang nangyaring botohan sa pagdinig. I just want to make it clear para sa mga kababayan natin, ang nabotahan po natin kanina was about the form. Mahaba pa to, marami pa tayong gagawin, lalo na dito sa substance at if we see fit, beyond substance. But currently, what we are discussing, what we voted and what we verified was only the form. Kasi baka isipin nila na we already approved the impeachment, hindi po yan. Ayon kay Representative Jervil Luistro, 5 hakbang sa kabuuan ang pagdadaanan ng inihaing impeachment complaint sa komite bago pa ito may akyat sa plenaryo ng Kamara na dapat namang makakuha ng 1/3 vote mula sa mga kongresista bago ito maitransmit sa Senado. Princess, nakatakdang mag-resume ang pagdinig ng komite bukas dito pa rin sa Kamara at inaasahang isasagawa na ng komite ang ikalawang hakbang kung saan tinatawag nila itong sufficiency in substance. Matapos ito isasagawa ng komite ang ikatlong hakbang kung saan magpapadala naman ng notice ang komite doon sa akusado o sa respondent kung saan magfa-file naman ito ng sagot hinggil sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Mula rito sa Kamara, balik muna sa iyo, Princess.